traffic. Hi, Baguio! Gastos na yun. Apaka-busy tao. Pati na dito may alarm. Hi, future! It's me, your past, ang pubring hilas, as they said. So this recording is trip to Baguio for 2 days and 1 night. Actually, pangalawang beses ko na nga itong bisita dito sa Baguio. Yung una kasi is trip with my jowa. Ngayon naman is trip with my friend and her family. So naisipan kong i-record. Since naman mas marami magagandang bagay ang nangyayari sa buhay ko, why don't I record or i-vlog ko, diba? And this is the very first time video for vlogging na ginawa ko. So ayun, napagdesisyonan nga naming umalis na madaling araw. So from Cubao, umalis kami at 12:30 AM. Nakarating kami sa Baguio around 5:10 AM. Sobrang bilis nga lang ng biyahe namin. Wala kaming na-encounter na traffic. So pagdating namin ng Baguio, ayun, nanginig muna kami sa lamig bago namin naisipang mag-book na ng ticket pabalik sa Metro Manila para iwas na din sa fully booked if ever. Victory Liner bus nga pala ang napili naming bus na sasakyan pa uwi. Since yun lang din naman yung available sa paningin namin. And also 6:30 PM ang uwi namin kinabukasan. Sayang nga lang at di namin maaabutan ang fireworks end ng Panagbenga Festival dito sa Baguio. 8 PM kasi ito magi-start. At syempre, kailangan natin ng budget para sa gala at mga kayak-ikan ko dito sa Baguio. So ayun, nag-withdraw na ako ng perang kakailanganin ko. Happy ka, girl? Ang ganda nga rin ng bus station ng Victory Liner dito sa Baguio. Mala airport ang ganda. Sosyal, di ba? Di mo kinaya. And after we book a ticket, dumaan kami sa isang fast food restaurant since gutom din kami galing sa biyahe. At nang nag-offer nga ang staff kung anong drinks ba ang order namin, syempre hot coffee at hot choco kung pwede. Sa sobrang lamig nga dito sa lugar na to, hindi ka talaga makakaisip mag-order ng iced tea o coke. Sa sobrang lamig nga dito, pakiramdam ko, nasa freezer na ako. Hi, Baguio! Well, yun naman talaga ang pinunta namin dito, ang mag-unwind at maramdaman ang lamig dito sa Baguio. Since maaga nga kami nakarating dito sa Baguio, we decided na lakarin na lang yung place na pag-i-stayhan namin. Medyo may kalayuan yung village pero okay lang naman, nai-enjoy namin ng paglalakad at nakakawala talaga siya ng stress. As in wala, ubos lahat ng stress ko mula nung February. Sa paglalakad ko pa nga lang dito ay enjoy ko na ang vacation ko. Muntikan pa nga kaming dumaan sa maling highway at maligaw na sana. Buti na nga lang may kasama kaming Google Map expert. Shout out nga pala kay Kenneth Arshaga na Google Map expert. Kung hindi dahil sa'yo, malamang naligaw na kami. And finally, nahanap din namin ang mismong village na pag-i-stayhan namin. Nagstay pala kami sa Brentwoods Village. At nang makarating na kami sa mismong bahay, maaga pa rin kami para sa early check-in. Kaya inantay muna namin yung may-ari ng Airbnb. At nang makarating yung owner ng Airbnb at buksan yung pinto, sobrang excited kami na makita yung buong bahay. Siyempre, inikot muna namin ng tingin ang buong bahay at ang swerte nga namin sa bahay na to, wala ka nang problemahin, matutulog ka na lang.
Sa sobrang ganda nga ng bahay na to, parang ayoko nang umuwi ng Metro Manila. Tingnan nyo naman oh, napaka-aesthetic at marerelax ka talaga sa sobrang ganda ng bahay na to. Tingnan nyo naman itong queen's bedroom. O ayan, 'di ba? Ang ganda. Syempre, hindi ako diyan matutulog kundi yung mag-asawa. At meron na din itong own CR with shower. O 'di ba? Napakaganda. Andito naman tayo sa magiging tulugan ko. Ayan, double deck 'yan. Kaming dalawa ni Alexa ang matutulog diyan. And here is the living room. O ayan, tingnan mo naman ang aesthetic tingnan, 'di ba? Super relaxing. And take note, may free wifi pa yan at Netflix. At nang matapos na naming itour yung buong bahay, doon na kami nakaramdam ng pagod. And so, ayun, natulog muna kami. Syempre, kailangan din namin ng energy, no? Para hindi naman kami magbukang pagod sa mga gala namin. And after nga ng 1 hour mahigit naming pahinga, ayan na nga at nagpe-prepared na ako ng susuotin ko sa unang gala namin dito sa Baguio. Hindi ko na nga naisipang maligo kasi baka mapilayan ako. Char lang. And for the outfit naman, naisipan nga naming magkaibigan na mag-dress with blazer. 10 AM na kasi ng umaga at hindi na ganun ka-freezing yung lamig dito sa Baguio. Kaya ang lakas ng loob namin. We're headed na po sa Botanical Garden. Yes. Yun yung mga outfit ng mga bakla ng taon. And yes, sa Botanical Garden yung naisipan naming unang puntahan dito sa Baguio since napakalapit lang talaga niya dun sa pinagstayhan namin. As in malapit, like pwedeng-pwede mo talagang lakarin. At nang matanaw ko na nga yung Botanical Garden, ay siya, ang dami pa ring tao like last time na andito ako. Like ang haba pa rin po ng pila for ticket. Parang hindi nauubusan ng tao. May time bang walang tao dito? Char lang. Malamang sa gabi hindi ganito kadaming tao. And for entrance fee naman, murang-mura lang din yung ticket, like 100 per head for adult and 25 pesos per head for 13 years old and below. Meron ding discount for PWD and senior citizen. Pero, mas malaki ang discount mo kung resident ka dito sa Baguio, as in kalahati lang ang babayaran mo. At kahit nga pangalawang beses ko na to dito sa Botanical Garden, na-amaze pa rin ako sa ganda ng place na to. Abay, syempre, minsan lang naman kami dito, kaya pinush o tinodo na namin ang pag-aura. Like picture dito, picture doon, video dito, video doon. At syempre, sa pag-picture naman, salita na lang kami kung sinong pwedeng mag-picture sa bawat isa. Buti na nga lang itong mga kasama ko, kahit hindi professional photographer, ang galing kumuha ng picture. Para na lang ding mga professional. At ako naman, wala akong ibang ginawa kundi mag-video ng mag-video. Syempre, hindi ko naman iikutin yung buong Baguio. Pero gusto ko lang i-record lahat ng napuntahan ko dito. Actually, isa talaga itong Baguio sa mga bucket list ko. Akala ko nga dati hanggang dreams na lang siya. Buti nga ngayon natutupad ko na kahit papaano. Maituturing ko talagang one of my achievement ang pagpunta ko dito sa Baguio. Not to brag, but happy to share. Nga pala, until now, hindi ko pa rin alam kung anong name ng flower na to. Tuwang-tuwa kasi ako dito kasi mabango to, lalo na kapag malamig sa gabi, sobrang bango nito. So ayun na nga, nang makaramdam na kami ng gutom, ayun, nag-exit na kami sa Botanical Garden and we decided to go to SM Baguio para kumain. Nag-taxi kami. Oo, hindi na kasi namin kayang maglakad at medyo may kalayuan na din. Mura lang din yung pamasahin ng taxi dito sa Baguio. And we're here na in SM. Hindi ko lang alam kung may air conditioner pa ba dito sa SM, pero shoota, ang lamig pa rin. Pero ang sabi ng karamihan, wala na daw aircon dito sa SM City Baguio kasi yung mismong weather na daw ang nagsosupport ng lamig sa buong mall.
Di ko na nga alam kung saan nagmumula yung panginginig ko, sa gutom ba o sa lamig ng place na to. I think halo-halo na rin. So ayun, sa Blake's Restaurant kami dinala ng gutom namin. At nang na-serve na yung mga order namin, bigla kaming nagulat, girl, as in gulat na gulat. Gulatin ka ba naman ng happy birthday song, di ba? Sabi ko lang naman, malapit na birthday ko, oo. Pero thank you nga pala sa Blake Restaurant at sa mga staff nito. At nang matapos kaming kumain, nagtungo nga kami dito sa SM Rooftop. Shucks! 3 PM na to pero may fog pa rin at sobrang lamig legit, like para akong mapipilayan. Ang OA naman sa pilay. And also, pumunta din kami sa supermarket para mamili ng pagkain namin for dinner. Nang mabili na namin lahat ng kailangan namin for dinner, nagtungo na kami pabalik sa village para makapagpahinga na rin at kumain. Having our dinner. Nagluto nga pala yung akla ng favorite kong ulam, ang sinigang. Timing lang din sa lamig ng panahon. At this moment naman, as you can see, nagbibihis na naman po ako kasi magna-night market kami ngayon. Oo, kaya kung napansin nyo, doble-doble ang suit ko. Nag-leggings na ako, nag-jeans pa ako. Mas malamig kasi dito sa Baguio pag gabi. Tapos, syempre, yung upper niya, pinartneran ko na lang din ng white long sleeve. Syempre, hindi pa yan tapos sa white long sleeve. Meron pa talaga yung dobleng makapal na jacket. Tingnan ko lang kung pasukan pa ako ng lamig sa katawan sa suot kong to. O diba? Sobra-sobra na yan. And this is my final look for tonight. Sino ka dyan? Welcome to night market here in Baguio. Yes! Alam nyo ba kung ano yung una kong binili nung makatungtong ako dito sa night market? Nandito tayo sa Baguio, so kailangan meron tayong trending na BB clip. Yes po, opo. Yan po yung una-unang binili ko dito sa night market, ang BB clip. Halo-halo nga ang paninda dito sa night market. May mga ukay-ukay na shoes, branded na shoes, meron ding ukay-ukay na damit, at syempre, mas maraming binibentang jacket. Opo, jacket. Nagpagawa na nga rin ako nitong bracelet. Ang cute kasi. At meron ding collection toys at marami pang iba. At hindi nga rin namin nakakaligta ang daanan ang part na to sa night market. Busog na naman ang mga mata namin. Ay, siya naman si Iday, kung makalapang, At para na nga kaming nagmukbang sa itsurang ito. Madaling araw na nga kami natapos at nakauwi, kaya pagdating sa bahay, tulog agad. At nang kinabukasan nga ay naghanda na naman kami para sa last trip namin dito sa Baguio. At sinadya nga naming pasyalan itong Bamboo Sanctuary. In fairness, ang lakas maka-fresh and super relaxing sa place na to. Mas maganda, walang entrance fee. And nag-jeep na rin kami papunta sa main road, oo. Ang tagal kasi ng taxi. And next trip namin dito sa Mines View Park. Maganda din dito, mura lang din yung entrance. I think 10 pesos ata. And super relaxing din ang view dito. At ayun, gastos na naman. Napabili ba naman ako ng halaman nang wala sa oras eh. Pero sulit naman. And of course, hindi mawawala sa trip ang strawberry farm. At talaga namang ang tamis sa mata. Ang sarap mamitas eh. You know, for now, hindi muna ako magpipik ng strawberry kasi medyo mahal. Tapos isang basket, mabubulok lang pagdating sa bahay. At hindi lang strawberry, may lettuce din. Dinaanan na nga lang din namin itong Color of Valley at hindi na nagpa-picture pa. Baka kasi maiwanan ng bus pa uwi. Next time na lang ulit.
At ito na nga, nakaupo na kami sa bus pauwi ng Metro Manila. And this is the end of my diary story trip here in Baguio. Thank you!